here, we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinausog na programa, kanlambang na genyo, ang Nagangunyan. Nagangunyan. Kada Sabado, alas 10:30 pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Nagangunyan. Onra sa dating pamayo kan Civil Military Battalion kan Philippine Army, itinao kan syudad. Itinao kang Naga sa pamamayo ni Mayor Jan Bongat ang sarong onra kay Lieutenant Colonel Joselito Pastrana, dating pamayo kan 9th Civil Military Operations Battalion kan Philippine Army. Huli man sa mga tabang kanopasyal sa pagrespondi kan militar sa anuman na pangangaipo kan syudad. Yung mga activities na yung partnership with the LGU Naga, lalo-lalo na sa na-mention ko kanina, na I've been the task force commander of Piña Francia for 2 consecutive years during Piña Francia 2013 and 14. And then sa lahat ng mga activities dito na in-undertake ng city government ay nandoon lahat yung Philippine Army. So as a representative o implementing arm ng 9th Infantry Division ay nandito tayo palagi na hanggang tumulong, sumuporta, mag-assess. Lalo-lalo na sa mga disaster risk reduction, mga clearing operation na ginagawa dito. Nandoon palagi yung Philippine Army. Kasabay man kan honor ceremony kay Pastrana, iyo man ang welcome reception para man kay Lieutenant Colonel Leonard Lelina na iyo man ang bagong pamayo kan CMO karibay ni Pastrana. Ang citation para kay Pastrana ang pinagbasa ni Mr. Allen Riondaga, pamayo kan City Events, Protocol and Public Information Office o CEPIO. Si Mayor Jan Bongat, iyo man ang nagtuon in citation, pati naman ang presentation of the key to the city para man kay Lelina. Kay riba man si the Vice Mayor Nelson Ligacion asin mga miyembros kan sangguniang panglungsod. Tuwan-tuwa at very happy po ako. Kaya na sinabi ko kanina, this is the first time na na-experience ko yung ganito, and bibihira sa military yung binibigyan ng ganitong honor at welcome ng isang syudad, lalo pa ng Naga na kilalang syudad sa buong Pilipinas. Sinabi man ni Colonel Wilfredo Melegrito, ang Chief of Staff kan 9th Infantry Division kan Philippine Army. This is also an honor given to the 9th Infantry Division as a whole. Sabi ko nga kanina, seldom kasi ito. First time talaga magbigay ng any city government ng Philippines honor na sa mga binibigay ng serbisyo ng isang opisyal sa Philippine Army. It boosts the moral ng ating organization sa amin pag binibigyan kami ganitong parangal.
Mientras tanto, an okasyon ang pinag-atindiran man kan mga opisyal as in department head kan LGU Naga, pati naman an opisyal gikan sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, PSO as in iba pa. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Ika-20 anibersaryo kan Science Centrum isisilibrar. Summer Family Fun Day gigibuhon man. Mapadagos hasta ika-31 nin Hunyo ngunya na taon ang Summer Funfield Family Day kan Bicol Science and Technology Centrum na yaon sa City Hall compound. Ini parte kan programa kan BSTC asin kan lokal na gobyerno na matauanin dagdag kaaraman ang mga nagpapasiring digdi manungod sa science and technology. Siring man ini sarong pasasalamat kan BSTC sa gabos na naguorgulyo sa sainda lalo na ngunyan sa ika-20 taon nindang anibersaryo. Ang Summer Funfield Family Day midigdi sa Science Centrum, taon-taon na po ini yung pagsi-celebrate every April 20 to June 30. Kaya po hanggang June 30, ang Science Centrum po nag-anniversary siya ning June 15. Sa ngunyan po, 20th anniversary mina. Kaya po nalaog sa June hanggang June 30. Ang Summer Funfield Family Day program nag-o-appreciate nin tour sa laog kan Bicol Science and Technology Centrum sa Lambang Nagenyo maski anong edad. Sinda bukas kada Lunes hasta Sabado, poon alas 8 hanggang alas 11:30 pagkaaga, asin alauna hasta alas 4 nin pagkahapon. Imbitaran mi po ang gabos na mga taga-Naga na mag-visit digdi sa Science Centrum, lalong-lalo na po itong day pa nakakadigdi. Para po ma-experience man po nindo kung ano ang yaraon digdi sa laog kan Science Centrum. Digdi po makarawat kita, maorugma. Siring man po habang nagkakarawat, igwa po kamong manunodan digdi sa laog kan Science Centrum. Mientras tanto, igwaman sindang stargazing sa barangay and film showing na nagsikad na kanakaagin Abril 20 asin matapos sa ika-31 nin Hunyo. Ang stargazing mapoon kada alas 6 hanggang alas 10 nin pagkabanggi. Igwanang schedule ang kada barangay kung saan matatawan sindang oportunidad na mahiling nin mas harani asin maapresyar ang mga bituon sa langit. Para sa Naga Ngunia News, John Breeze. Labis sanggatos na mga empleyado kan City Hall, pig-promote ni Alcalde Bongat. Primerong pagkakataon sa siyudad ni Naga na magkaigwan in mass oath-taking ang 108 mga empleyado na pinag-promote ni Alcalde Jan Bongat. Asinan iba kaini unappointed man kan alkalde. Si Bongat, iyo man na nagpasumpa sa mga ini. Ang mga empleyado ang agikan sa manlain-lain ng mga opisina, Arugan City Health Office, City Civil Registry, Naga City Science Centrum, City Accounting Office, Naga City Hospital, City Social Welfare and Development Office, Naga City Abattoir, City Assessor asin iba pa. Sa mensahe ni Hubert Bob Ursua, sinabi kaini na nainot naman ang primerong batch na nanumpa kan bulan kan Disyembre. Ini ka nagtalikod na taon, mantang ang primerong grupo para man sa February batch ang nanumpa man kan aldaw nin Lunes. Ang natatadang batch ang masumpa man sa masunod na simana. Tiyaga asin pangadi ini man ang pahayag ni Maria Carmen Moralde kan City Social Welfare Office. Si Moralde ang naging casual kan City Hall sa laogman nin 16 na taon. Naugma siya huliman ta siya naging permanente naman sa sayang trabaho bilang Social Welfare Administrative Aid 1. Halawig pong tiyaga sa kapangadji. Hirak ning Diyos po na permanent man po girari ako digdi sa city. Sa kanya po ako po, ugmang maray ta nadagdagan po si pag-angat ko sa career from administrative aid 1 to aid 6. Ada ko lang pong tawang po sa kuya, ano na po sa pamilya ko. Kapasalamat po kay sa tuyang sa city government, ano na po kay Mayor Jan Bongat, kibay delegasyon po sa pag-iriba. As po sa personal selection board, kay Mr. Mongoso, as po sa pag-ibas sa mga department head. Nagpasalamat ako kay Mayor, at least, na permanent na ako. At least, may security of tenure ka na. At least, di ka na ma-adit na matatanggal ka ngayon. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Pangaran ka Naga City Science High School, Lanong Ribayan. Mga presente asin dating CYO, nagtaong suwestyon.
Mismong ang mga city youth officials na naggraduar sa Naga City Science High School ang nagtaonin suwestyon sa planong pagribay nin pangaran kan Naga City Science High School asin gibuhon na Jesse M. Robredo Science High School. Imbes na iniribayan nin pangaran, nainot kay ini pinagkonfirma ni Vice Mayor Nelson Ligacion kung tanot at tinukar na ini sa sangguniang panglungsod. Inot ang inisyatibo na pangaranan po bagon si pangaran kan Naga City Science High School to Jesse M. Robredo Science High School. Nagpuon po yan kay Ma'am Sonia Teran, ang presenting principal kan Naga City Science High School. Asin po sa Barangay Council kan Concepcion Pequeña. Si Barangay Council nagpasar po ng resolution to that effect. Si Ma'am Sonia Teran, igwa man surat po sa Samuya kung sa hinahagad po ang asistensya kan lokal na gobyerno kanaga sa paagi po kan sangguniang panglungsod, tanganing mapalitan, masalidahan po ang pangaran kan Naga City Science High School to Jesse M. Robredo Science High School. Alagad sa irarum po kan issuance kan Department of Education, bago po magpasar nin sarong ordinansa ang sangguniang panlungsod, kinakaikuha na igwa pong recommendation hali sa Naga City School Board. And saro pong simana, nakaresibi po ang sangguniang panlungsod din sarong kopya kan Resolution number 3 series of 2015 kan nasabi na pong Naga City School Board. This resolution is dated March 24, 2015, as in ang titulo po niya, which I quote, Resolution favorably recommending to the Sangguniang Panlungsod of the City of Naga the renaming of Naga City Science High School to Jesse M. Robredo Science High School to show gratitude and appreciation for all the honors the late Secretary of the Department of Interior and Local Government and former Naga City Mayor Jesse M. Robredo had brought to the city and to all Nagueños. Ini na po ngunyan ang under consideration kan Sangguniang Panlungsod, whether we pass an ordinance renaming the Naga City Science High School to Jesse M. Robredo Science High School. Sa committee report ni Kagawad Elmer Baldimoro kan Committee on Culture and Arts sa Sangguniang Panglungsod, mismong ang mga city youth officials ang nagpahayag kan sa indang da ipag-uyon digdi huli taigwaman ni mga paagi sa pagtuunin onra sa dipontong secretary. Kadaklan sa mga CYO ang mga alumni kan sinambit na eskwelahan. Very thankful po talaga kami sa contribution ni Sir Just. Kasi po, sinabi naman po sa amin na yung lahat po ng contributions niya na dati po nasa Camarines National High School po kami. 2 classrooms ang po yung na-occupy namin. Pero dahil po sa contribution niya, nalipat po kami sa bagong campus namin po dito. So, very thankful po talaga kami. And pero po, ang reason po kung bakit hindi po kami nag-approve is not because hindi kami thankful sa kanya, but because sa tingin po namin merong ibang way para pasalamatan po siya, not through changing the name of our school. For example po, may bago po kaming building ngayon sa school po namin, Spark po, and then it was named, may isa pa po siyang named sa kanya, the JMR Review Center. So, yun po, yung building po na yun, bagong building pa po siya. So, hindi pa, ang alam ko po, doon na po, it houses the faculty and may mga equipments po doon na talagang i-open po next school year para sa mga students. So, it was named after him to give honor. So, hindi naman po ibig sabihin na nag-oppose po kami sa pagpapalit ng name ng school is that na hindi na kami thankful. And then another po is that nag-oppose po kami is kasi syempre po ang legacy po ng school is Naga City Science High School. Yun na po yung legacy and identity ng school namin for like 21 years. Tapos it was named for Naga kasi it was built for the Naga City. It was made for us sa lahat po ng Nagueños. Kontra ko, pero hindi po ako kontra kay Secretary. Kumbaga,
hindi naman namin kayang pantayan kung ano yung ginawa niya for the school. Kasi, kumbaga, kung wala yung effort niya, maaring wala rin yung Naga City Science High School. Kumbaga, yung pinupoint out lang namin na may other way, na may the best way pa, hindi lang yung sa pagpangalan ng school. Kumbaga, siguro ang pinaka-the best way nga na sinasabi kanina, kung paano mo mabibigyang honor ang isang tao is ipagpatuloy mo yung legacy mo, hindi lang sa panlabas, kumbaga sa pangloob, na yung good governance and everything na, kumbaga sinimulan niya na kami, na produkto nung ginawa niya is, kumbaga kami yung magpatuloy. So not only in the name, kumbaga kung siguro, kung nandito din siya, kumbaga nakilala natin siya bilang simple, kumbaga siya mismo, maaring sabihin niya rin na hindi naman na necessary na i-change yung name sa pangalan ko dahil ako yung nag-effort doon. Kumbaga, Naga City yung pinopromote niya. So, kumbaga, not necessarily talaga na i-change yung name ng Naga City Science High School po. Pero para sa kuya talaga, ang magayon na garo honor key Secretary Jess is ako maging sarong proud na genyo through garo in and out sa kuya. Garo, bako lang dahil graduate ako ning Science High School, kundi saro akong garo, naka-star digdi sa city. Nagkukontra kami dahil sa identity kang mga alumni, especially the alumni, nagkukontra kami paano na lang pala, ay garo, nawawarang kami ng identity na ang legacy kang school. Yaon man sa alumni, sa mga teachers, and sa mga current na students. An urulay dapit sa pagribay kan pangaran kan eskwelahan ang pinagbuelta sa Committee on Culture and Arts ni Konsehal Elmer Baldimoro. Asin iniliwat tutukaron sa maabot na Mayo 13, alas 3 nin pagkahapon. Ang dipuntong DILG Secretary, iuman ang nagtugdas kan Naga City Science High School. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Number 1 most wanted kan syudad, napasakamot kan Naga City Police Office. Matrayumpong nadakop sa Barangay Balatas ka nakaaging Miyerkules na banggi ang number 1 most wanted person sa syudad ni Naga na si Victor Lorenzo Rosales o mas bisto sa apod na Chinglo. Si Rosales iyo ang leader kan Chinglo Drug Group na nagtutulod nin droga bako sa nasa syudad ni Naga kundi sa iba pang munisipalidad kan probinsya. Siya iyo ang rank 1 sa top 10 regional level on drug personalities as si number 6 sa top 20 most wanted person sa buong rehiyon. Sigon ki Police Senior Superintendent Narciso Damaso Domingo kan NCPO, ang operasyon sa pagkakadakop kay Rosales pinanginotan kan mga miyembros kan Intelligence Branch sa pamayo ni Police Chief Inspector Benito Dipa Jr. asin ang mga pulis kan Police Station No. 2. Bali, masaya po tayo dahil yung citizen ng Naga ay nagbigay sa atin ng information. Yun nga po, in the past years, ay talagang hindi masumpuan po si Mr. Chinglo at kagabi may nagbigay sa atin ng information na umuwi nga itong matagal natin hinahanap for the past 9 years. Ito po yung pinaka number 1 na most wanted sa buong Bicol region at nung na-informahan tayo na umuwi nga sa bahay niya kagabi ay talagang hindi na natin binigyan pagkakataon ng mga takas pa. Ang pagkakaaresto kay Rosales resulta kan mas agresibong kampanya kan organisasyon na madakop ang mga most wanted na kriminal asin mailagsinda sa likod ni Rehas. Para sa Naga Ngunia News, John Breeze. Rehabilitasyon asin pag-upgrade kan City Abattoir para prioridad kan syudad ning Naga. Kinumpirma ni City Budget Officer Frank Mendoza na aabuton sa 5 milyones de pesos ang fundo para man sa rehabilitasyon kan Naga City Abattoir. Si Mendoza ang nag-aparisir sa sangguniang panglungsod sa ginibong regular session kaini kanal daw nin Martes. Kaya man lang, rectification, pig-transfer lang si charging gatong 5 million na rehabilitation fund kang Abattoir from local development fund, ibabalyo ito sa budget mismo kang Abattoir. Ang fund kukunon sa surplus. Ang reason kaya ninulita ang Naga City Abattoir is a local economic enterprise. Ang sabi kang DBM, dapat ngayon, ang gabos na gasto kang Abattoir, charge mo sa revenue niya. Kaya dapat ngayon, tanggalon sa LDF, ilipat sa budget ng Abattoir. So, yun man lang po si ginibo kanyang request mingo niya kasi inaprobaran mo po kasanggo niya. Other than that, siguro mas maray na barayta, nangunyan may move po ang city na i-upgrade ang facilities po sa Naga City Abattoir.
haloy na po kay Bagayan, garo 20 years na o 30 years na po yan. So, nag-deteriorate na po si ibang gamit dyan. Ongoing po si ginigibong pag-adal kung ano si mga dapat gibuhon. In fact, nagbisita na po kami sa Batangas, nag-coordinate na po kami sa National Meat Inspection Service. Siring man si mga technical aspects po, tigko ami man si mga requirements kang nenis. Tanganing maibalik ta si Class AA category kang abattoir. Mientras tanto, bastanteng kantidad man ang natitipon kan budget para sa Naga River Rehabilitation Project. May ordinance kaya na pinagpasar kang 2013 na nagre-require na 1% kang annual budget saka 10% kang savings itagama sa Naga River Rehabilitation Fund. Iyan po as of today nagabot na sa 19 million. Around 6 million kan last year saka ngunyan ang projection may around 9 million. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Primerong aldaw kan ika-4 na taon na anibersaryo kan Naga City People's Mall. Nagin makulor. Pinagpanginota ni Alcalde Jan Bongat ang ika-4 na anibersaryo kan NCPM ang madurar ni sa rumbulan. Sa bilog na bulan kan Mayo, manlain-lain ng mga programa ang ipepresentar sa publiko. Panonin inspirasyon ang mga mensahe ni Mayor Jan Bongat. Dapit man sa 4 na taon na anibersaryo asin operasyon kan merkado. Nagin marhayman ang padalagan kaini kan ribayan nin pangaran. Naugma ako ang People's Mall baga, yun si Naga City People's Mall na pig-rebrand ka hali sa Naga City Public Market. Dalan tangarig naging malinig, naging mas competitive ang mga manlain-lain na sections kang Naga City People's Mall. Nagkaigwaning oportunidad na lalo pang maging creative and innovative ang satuya po mga negosyante digdi po sa satuyang Naga City People's Mall. Ikinaugmaman kan alkalde ang paglangkaw nin ingreso kan merkado. Ngunyan may linta na sa laog ning 5 taon luminang kaba ang gross revenues kang market from 22 million to 54 million pesos. Dalan tangari ang Naga City People's Mall, iyon na ang pinakahalangkaw na naka-generate ng income among all economic enterprises of the city government of Naga. Kaya ang sa kuya pong pag-umaw sa Market Enterprise and Promotions Office. Dati baga iniyo Market Office, piribayan ta ang pangaran, as in pig-elevate into a full-fledged department para mag-aigwaning mas sadiring diskarte sa pagmanihar as in pagpadalagan kang Naga City Public Market. Tapi kaaputan ng Naga City People's Mall. Ikadua, naugma kita ang mga stallholders yaon ang bilog na kooperasyon sa gobyerno lokal kang syudad para mapakaray inot na inot ang sa indang serbisyo. Ikadua, ang kalidad kang sa indang mga produkto. Ikatulo, maging aktibong katuwang kang Market Enterprise and Promotions Office, siring man kang gobyerno lokal kang syudad sa pagpalago kang business digdi sa syudad din Naga. As in, ininganing gabos na isperso sa ini, naging naging dalan para maging tourist attraction na ngunyan ini yung Naga City People's Mall. Huli tadakol naman ang mga mall digdi sa syudad ni Naga kaya man kayang makipagsabayan man kan operasyon kang Naga City People's Mall. Araw-al daw ikaw nagdi-deliver ng mga preskong mga kakanon, mga preskong mga karne, mga maritatas, siring man mga gulay na iyo man na naipapabakal apera kang maray na kalidad sa hababang presyo. Huli ta sa bulan na madurar ang aktibidad, may imbitasyon man ang alkalde sa mga programa sa merkado. Nakalinyada mga aktibidades ang Naga City People's Mall anniversary month. Tangon niya na May 1 ang anniversary. Pigtaon man na Labor Day bagangon yan celebration. Digdi po sa tuya pong
nasyon. Kaya ini sarong pagpailiman kan Naga City People's Mall asin po kang gobyerno lokal kan syudad na ini sarong paagi para makatabang kita sa employment opportunities, whether self-employed or itong na-employo kan malain-lain ng mga negosyo digdi sa Naga City People's Mall. Kaya nakikisumaro magyari kita sa Labor Day celebration ngunya na May 1. Mientras tanto, ipinagpahayag man ni Ramon Florendo ang pamayok ang Naga City People's Mall. Kung kaya nga po kadako ni aktibidad digdi na ginigibo, igwa po ning pamahaw ning banwaan kung saan masirbe ang kada seksyon ning sa indang atang man sa publiko. Mananao po kaming libreng bayong, igwa po ning fun walk, igwa ning misa pasasalamat. Ini po ginigibo para ibiltaman sa publiko ito po bagang pagtangkilik kang publiko digdi po sa Naga City People's Mall. Takong ugkurum po, mati po ninda itong paglangkaw kan sa indang benta dahil man po sa pag-suporta kang publiko sa inda. Sinabi man ni Claro Alfonso ang pamayok kan Namas Fed o organisasyon kan mga stall owners. Munyan po, mas lalo ang stallholder, saka ang mga stakeholder kang Naga City People's Mall, mas sindaning gusto nindang mag-asinso ang Naga City People's Mall. Tayo ni kaya baga ang talagang lokal na merkado kang Naga City na mas nakakatabang sa mga lokal na mga tao sa pagtaray ng mga banwaan. So mas dapat iorgulyo aning nahihiling na ninda na mas dapat iorgulyo sa tong lokal na merkado. Mauswag na merkado katuwang sa progreso. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Ika-54 anibersaryo kan Barangay Sabang, tigsisilibrar ngunyan. Partekan sa indang ika-54 anibersaryo, nagkondusir nin medical mission, bloodletting activities, civil registration as in Operation Tuli, ang Barangay Sabang kanakaaging Webes sa indang Barangay Hall. Medical mission po na hari man po sa City Government of Naga sa panginginot po ni Mayor Jan and of course Dr. Paz, siya po digdi, and ang Naga City Hospital po para sa pag-release kang bulong. Igwa na po kitang 140 na beneficiaries na nakatapos na sa pag-doktor ni Dr. Paz. Sigun pa kipunong Barangay Cyrus Caballero, ngunya na Sabado sa indang kaaldawan gigibuhon and fingerlings dispersal sa Naga River, mass wedding sa San Lorenzo Ruiz Church, coronation night kan sa indang Flores de Mayo 2015, asin ang Solidarity Night. Para sa Naga Ngunya News, John Breeze. Naga City People's Council, planong arugon kan ibang LGU. Pinag-atindiran kan manlain-lain ng mga local government unit asin kan sa indang mga representante ang Forum on Social Accountability and Soft Book Launching. Ini pinagpanginutan man kan Naga City People's Council o NCPC sa pamamayo ni Johan De La Rosa, ang Executive Director. Ang activity pong ini is, ang title po is Forum on Social Accountability and Soft Launching po kang samuyang pighahaman na libro na Organizing and Operationalization of People's Council. Practically po, this is also a closing or culminating program for the United Nations Democracy Fund Project. Almost 2 years na po sinakaagi kang piglunsad ni ang proyektong ini, nagmamauwot na mag-organisar o i-replicate ang People's Council sa anom na munisipyo sa laog kang Metro Naga area, yaon pa ang Bumbon, Magaraw, Kanaaman, Gainsa, Pili and Bula. Asin po mga barangay People's Council din po dito sa syudad kang Naga. Ang libro iyomanan sa indang ipapanao sa siisay man na LGU na gustong magbilog kan sa indang People's Council. Dakulon po ang nagbibisita ngunyan sa syudad kang Naga na gustong maaraman kung paano ang syudad kang Naga nagkakaigwan ng inapod na people participatory governance. Ang ano lang po, day taman gabos, mindakul din pong imbitasyon na hinahagad sa syudad kang Naga asin sa NCPC na ihiras
ang sistema ng paggogobyernong araw kaini. Sa hiling ta po masakit abuton, lalong-lalo nangunya na igwa ning House Bill na pig-introducer si Congresswoman Leni Robredo na magkaigwa din ng People's Council sa enterong LGU. As in, ini po igwa din parallel na proponidong lay si Senator Miriam Defensor Santiago sa Senado na parehas po ang objeto kaya na magkaigwa ng People's Council sa enterong LGU sa enterong Pilipinas. So, kita po na sa Naga, paano ta maabot itong iba't ibang LGU para ipaabot yan? Sa paagi po kang librong ini, may papaabot na po yun sa inda. As in, magiging po siyang inaapod na dokumentong sa mga nagbibisita digdi na paghahaliin ninda, bako lang kita nagtaon ng orientation, kundi may dokumento sindang maradara pagbalik ninda sa silang lugar. Katagod kay ni mismong si Alcalde John Bongat ang nagpahayag na ang Naga City People's Council ang pinag-aarog naman kan ibang mga local government unit. Naga City People's Council, nagluluwas na siya sa Naga. Igwa kitang support from UNDEF na kung saan yun nagpupundo kaniyong sa tuwing mga kalakawan para magkaigwaman ning sa diring mga People's Councils ang ibang mga banwaan. Tapos dito sa syudad talagang na-organize na nagkaigwaman kita ning Barangay People's Council sa 27 barangay. Tapos pig-federate na, pig-register ta. Tapos padagos-dagos na sa tuyang mga lakdang para ang pagdidesisyon sa barangay hanggang sa syudad kabali mismo ang mga tao sa paagi kang mga sectoral organizations na yaon sa barangay na pig-apod ng CSOs, civil society organizations, itong people's organizations and non-government organizations up to the city level. Igwa naman in lakdang na pinagigibo ang alkalde para sa NCPC. Ngunyan ang saro na lakdang na pitutulod ko na magkaigwa na ang NCPC magkaigwa na ning fixed percentage budget every year. In the same manner that we are providing fixed percentage budget for calamity fund, gender and development, PWD, solo parents, as in iba pa. Tangari din na sinda magparahagad, kumbaga automatic appropriation na kan syudad. Tangari mapreserbar as in mapaurog ta ang independence kang Naga City People's Council. Dakula man na epekto sa paggogobernar kan syudad ni Naga kung imbuelto ang NCPC sa mga paggibonin mga desisyon. Ang impact kayan, inot na inot, bibubuksan mo ang syudad sa gabos ng mga orulay. Dati kung mga panahon, Mayo, ngunyan, irayaon sinda na part talaga sinda kang membership kang mga committees. So represented ang sa indang mga ideya na ipapahayag ninda. Tapos kabali sinda sa pagboboto to be able to decide on several issues. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Job fair as in livelihood fair ginibo sa Aldao kan mga obrero. 63 na mga employers nagpartisipar. Nagpapadagos ngunya na Aldao nin Sabado ang job fair as in livelihood fair sa SMCT Naga na pigpadrinuhan kan Department of Labor and Employment o DOLE kaibaan Naga City Public Employment and Statistics Office o Metro Peso sa pakikipagtabangan sa lokal na gobyerno ni Naga. Sigun kinonay reforzado kang Metro Peso, manlain-lain na kumpanya as in establishmento ang nag-o-appreciate nin trabaho sa lambang na genyo. Yan na 2015 Labor Day Job Fair, ang target tangon yan is sana makakuha kita ng 5,000 to 8,000 vacancies combined, local and overseas. And pagka-target tangon yan, sana makaregister kita ng 4,000 plus na applicants since an activity is regional. So taon-taon tabagan ni Pigigibo spearheaded by the Department of Labor and Employment Regional Office and katawang syempre ang lokal na gobyerno kan syudad ni Naga and ang through the Metro Naga Public Employment Service Office. Nagpahayag man si Alcalde John Bongat kan sa iyang mensahe sa obheto kan syudad na matawan trabaho ang kagabsan para sa ikararahay kan sa indang pagbuhay. Enot nagpapasalamat kita sa Department of Labor and Employment, Region 5,
headed by Regional Director Nathaniel Alacambra at SM City Naga, and of course our very own Metro Peso for spearheading again this year's Labor Day Job Fair and Livelihood Fair. Dakula ang katabangan tadigdi kang gobyerno lokal kan syudad sa bahagi kan Metro Peso sa pamamayo ni Mr. Ruel Oliver. Asin kita na og mata gulpi ang natatabangan ng mga taga-Naga or even from young people from outside Naga na tayo ni kay garo regional job fair na ginigibo ngunya na Labor Day dito sa tuyang syudad. So happy Labor Day sa kabus, lugod maging sortyon kita sa tuyang paghanap ng trabaho sa Labor Day job fair dito sa SM City Naga. Ang aktibidad na ini taunang isinasagibo kan DOLE asin Metro Peso sa pakikipagtabangan sa SM City Naga na iyo ang nagsiserving venue kada Labor Day. This is the 7th year that SM City Naga is conducting this nationwide job fair. Actually, I can still recall when we opened way back in 2009, it was May 1, so not just the grand opening of SM Naga but actually also had the job fair. So I think it's just about the commitment of SM Naga na to also give back sa community, and diba what better way to give back? Sabi nga, nation building through employment. So I think it's a great opportunity to give back sa community by hosting and having this job fair, of course with the help of DOLE and Metro Peso Naga. Para sa Naga Ngunya News, John Breeze. Bureau of Local Government Finance, inumaw ang syudad ni Naga. Naga, top-notcher sa koleksyon kan buwis. Sa surat ni Florencio Dinio, Director Regional kan Bureau of Local Government Finance, inumaw ka ini ang lokal na gobyerno kang Naga na pinagpapamayuhan ni Alcalde Jan Bongat sa marhay as in efficienteng mga estratehiya sa pagkolekta nin buwis kun hain nangenot ang syudad ni Naga sa gabos ng mga syudad sa Ronang Bicol. Sa entrevista kan ang Naga Ngunya News kay Alcalde Jan Bongat, sinabi ka ini na ang akomplisimentong ini ninhuliman sa pagtatarabangan kan mga nasa pribado, lalo naman ang mga negosyante asin kan mga opisyales asin empleados kan gobyerno lokal. Pinag-umaw man ka ini ang opisina kan tresoreria asin man kan assessor. Ninhuli man kan sa indang mga programa sa revenue collection. Digdi sa Bicol, top-notcher ang syudad ni Naga. Ninhuli nga nita gulpihan sa tuyang collection sa business taxes, real property taxes, as in, yaon ang sa kuyang pag-umaw sa tuyang mga pag-iribas sa City Hall. Bako lang City Treasurer's Office, bako lang Assessor's Office, kundi gabos na fund ng mga departments. Kaya nagbabayad din tultul ng taxes ang mga ang mga residentes, mga negosyante, may mga landowners, nagbabayad sindang tultul. Alang kawan sa indang kumpiyansa, the trust and confidence sa liderato kang syudad. Sigun man ki Bongat, dakulang tabang man ang mga inobasyon kan City Hall, kan Business One-Stop Shop o BOSS, tanganing ma-realisar ang target revenue kan syudad. Inot lalo tang pigpakusog over the last 4 years itong Business One-Stop Shop. Ika yan ang, kumbaga, even as early as the first quarter of the year, alangkawan na ang satuyan nakakollect. First month pa lang, itong first 20 days kang taon, gulpi na tulos sa babarayad kan sa indang mga real property taxes, tapos business taxes. On a quarterly basis, nadadagdagan pa yan hanggang matapos ang taon. Naging marayang sa tuyang collection, pigpalipot si proseso kang business permit, mayor's permit. Kung dati 8 steps, naging 5. Kampanaw ni Secretary Robredo as Mayor of Naga. Kan time ko na, naging 4. Tapos last year, naging 3. 3 steps. Tapos ngunyan, pigaadalan mi na kung pwedeng madikitan na itong pig-fill upan na datos. Para sa Naga Ngunya News, Myra Revilla. Prangkisya sa operasyon kan e-trike handang itao kan sangguniang paglungsod. Kung makakapagtao nin sertifikasyon ang LTO sa roadworthiness kan e-trike, handang itao kan sangguniang panglungsod ang prangkesa kaini. Iniman ang mga pahayag ni Vice Mayor Nelson Ligacion. Ang sangguniang panglungsod po kaya
Among others, sinahagad man po niya ang certification of roadworthiness kaining e-trike na ini. Sagod niya naghahalat pa po kita from the Land Transportation Office. Dahil po ma-actionan si application for franchise without the certificate of roadworthiness kan mga units na ini. Sigun pa sa presiding chair, igwang nakaabot na mga impormasyon sa sanggunian. Igwang mga information na nakaabot po sa Samuya na igwa na po ang ibang local government units na nag-avail kaini. Some were even financed with the help of ADB, as Asian Development Bank. Yan. Sa pagkonsidera kan franchise, pwedeng i-define kan sangguniang panglungsod si magiging rota po nila. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naiipon, nakaraan at alaala na kay ganda. Ngunit kahit pigilan ko man, ang nakaraay maiiwan, at sa paggalaw ng panahon, mapapalitan ng bagong ngayon. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging Nagenyo. Pagsisikap ang naging daan upang pangarap ay masimulan. At ngayon nga ang aking tingnan, ibang-iba na ang aking bayan. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging Nagenyo. Maraming beses dilim nagdaan, Bayan ay sinubukan. Dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Pakikipagkapwa-tao, dedikasyon sa bayan ko, proud akong maging Nagenyo. Tingnan ang tulis na ang pagpusan sa aming bayan ng pagpumula. Proud ako Nagenyo. proud ako Nagenyo.
Evangelyo.